Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroon sa mundo, nawayin nasa mabuti kayong kalagayan. Muli, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan. Sabi nila, ang tahanan ay kanlungan. Ang pag-aasawa ay isang pangakong habang buhay. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na pinangarap mo ay maging isang kulungan at ang lalaking pinangakuan mong mamahalin ay siya palang magiging dahilan ng iyong pinakamadilim na bangungot? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway at ang alulong ng hangin at pighali. Ang malamig at matigas na sahig na gawa sa marmol ang unang sumalubong sa kanyang likod. Napasigaw si Liwayway sa sakit at gulat. Ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa lakas ng kulog na tila ba bumibiyak sa kalangitan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang sinapupunang naglalaman ng kanyang pinakamamahal na kayamanan, ang kanyang magiging anak. Emilio, pakiusap, maawa ka, pagmamakaawa niya. Ang mga luha ay humahalos sa buhos ng ulan na pumapasok mula sa nakabukas na pinto ng kanilang mansyon. Ngunit ang mga mata ni Emilio Valderrama ay walang bakas ng awa. Tila yelo ang mga ito, malamig at matalin, puno ng galit na hindi kayang unawain ni Liwayway. Nagsimula ang lahat sa isang nawawalang folder. Isang maliit na bagay na naging mitsa ng isang nagnangalit na apo. Umawa. Matapos mo akong pagtaksilan, Liwayway? Umalingaw-ngaw ang boses nito sa loob ng maranyang sala. Ang mga kristal na palamuti ay tila naninig sa bawat salita niya. Saan mo itinago ang mga dokumento? Pala kanino ka nagtatrabaho? Wala akong alam sa sinasabi mo, Emilio. Isang folder lang yon ng mamalumang kontrata. Sagot ni Liwayway, sinusubukang bumangon. Ngunit muli siyang itinulak ng malakas na kamay nito. Sinungaling! Sigaw ni Emilio. Hinamlot nito ang braso ni Liwayway at walang awang kinalagkad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ay isang parusa. Ang magaspang na daanan ay sumusugat sa kanyang mga paa. Ang malakas na hangin ay humahampas sa kanyang mukha at ang ulan ay tila libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang pagyakap sa kanyang sinapupunan, isang desperadong pagtatangka na protektahan ang inosenteng buhay sa loob niya. Emilio, hindi, ang anak natin. Maawa ka sa anak natin. Paulit-ulit niyang sigaw. Ngunit ang kanyang mga salita ay tinatangay lamang ng malakas na ihip ng hangin. Dinala siya ni Emilio sa malaking bakal na tarangkahan ng kanilang mansyon, ang Casa Alvarecia. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang likod. Kinuha ni Emilio ang isang makapal na lubid na nakasabit malapit sa haldin at walang pakundangang itinali ang kanyang mga kamay sa mga rehas. Mahigpit, masakit. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng hapti. Dito ka magdamag, bulong ni Emilio sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay amoy alak at galit. Hanggang sa matuto kang sumunod. Hanggang sa maalala mo kung sino ang nagmamay-ari sa'yo. Pagkatapos noon, tinalikuran na siya nito. Pumasok ito, pabalik sa mainit at maliwanag na mansyon. Isinara ang malaking pinto at iniwan si Liwayway na mag-isa sa gitna ng unos, isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Sa itaas na palapag ng mansyon, sa isang madilim na bintana, may isang aninong nakatayo. Si Diwa Sandoval, ang kanilang kasangbahay.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Ang kamera nito ay nakatutok sa karumal, dumal na tanawin sa ibaba. Ang bawat patak ng luha sa kanyang mga mata ay sinasabayan ng matinding galit. Itinago niya ang kanyang sarili sa likod ng kurtina. Tinitiyak na ang bawat segundo ng kalupitan ni Emilio ay naitatala. Hindi ito awa. Ito ay hustisya. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito, ang pagbagsak ng halimaw na nagpanggap na isang prinsipe. Sa labas, niyakap ng ginaw ang buong katawan ni Liwayway. Ang kanyang damit ay basa at dumidikit sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay tumutulo at ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa lamig. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ng kanyang asawa, ngunit ng boses na lumalabas, tanging mahihinang ungol na lamang ng sakit at pagod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kadiliman at ng walang tigil na buhos ng ulan, isang imahe lamang ang kanyang nakikita, ang munting mukha ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Kailangan niyang mabuhay para sa kanya, ngunit unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Ang lamig ay gumagapang na sa kanyang mga buto. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang mga kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay tila mga huling kislap ng liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Sa di kalayuan, may isang pares ng ilaw ng sasakyan na dahang papalapit. Ngunit para kay Liwayway, ang liwanag na yon ay milya ang layo. Naramdaman niya ang huling lakas na umaalis sa kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa kanyang dibdib. Ang kanyang huling malay ay isang tahimik na panalangin, isang walang tinig na pangako sa buhay na nasa loob niya. Anak, tapit lang. At pagkatapos, ang lahat ay nagdilin. Ang tanging naririnig na lamang ay ang alulong ng hangin at ang walang katapusang agos ng ulan. Pagod ang katawan at isip ni Dr. Sinag David. 24 na oras na siyang gising. Isang komplikadong operasyon ang umubos ang kanyang lakas. Ang tanging gusto na lamang niya ay ang umuwi, mayakap ang kanyang unan at magpahinga. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana at ang malakas na bagyo. Ang mga wiper ng kanyang sasakyan ay halos hindi na makasabay sa walang tigil na buhos ng ulan. Ang daan ay madilim at madulas habang binabagtas niya ang kahabaan ng kalsada kung saan nakatayo ang mga mansyon ng mayayaman. Isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa gitna ng malakas na hangin at ulan, sa ilalim ng iisang ilaw ng poste, tila may isang aninong nakakabit sa napakalaking tarangkahan ng mansyon ng mga Valderrama. Guni ko lang siguro, sabi niya sa sarili at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Ngunit ilang metro pa lamang ang layo, hindi na siya mapakali. Isang boses sa kanyang isipan, ang boses ng isang doktor na nanumpa na magligtas ng buhay, ang pumigil sa kanya. Igilan niyang inihinto ang sasakyan sa gilid ng daan at magbilis na turn. Pinuksan niya ang kanyang beam lights at ang kanyang hinala ay naging isang nakakakilabot na katotohanan. Isang babae. Isang buntis na babae na nakagapos sa tarangkahan. Walang aalinlangan, bumaba si Sinag sa sasakyan at tumakbo palusong sa ulan. Hindi niya alintana ang pagkabasa. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng walang malay. Miss, gising, sigaw niya habang sinusubukang kalagi ng mahigpit na pagkakatali sa mga kamay nito.
Malamig na malamig ang balat ng babae. Halos kasing lamig ng bakal na kinagapusan niya. Ang kanyang mga labi ay kulay ubi na. Agad niyang sinuri ang pulso nito. Mahina, ngunit naroon pa. Nang sa wakas ay nakalag siya, maingat niyang binuhat ang babae. Nagulat siya sa gaan nito. Dinala niya ito sa kanyang sasakyan, inihiga sa upuan, sa likod, at tinakpan ng kanyang coat. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan patungo sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Kailangan ko ng tulong dito, sigaw ni Sinag. Pagdating nila sa emergency entrance, agad na sumalubong sa kanya ang mga nurse na may dalang stretcher. Nagsimula ang isang tensyonadong kalerahan laban sa oras. Hypothermia, stage 3. Post-test ready. Kumuha kayo ng mainit na kumot at fluids. Utos niya habang tinutulak nila ang stretcher papasok sa trauma room. Pok, buntis siya, sabi ng isang nurse. Alam ko. Check niyo agad ang fetal heartbeat. Now. Ang mga sumunod na sandali ay puno ng mga tunog ng mga medical machine, mga utos, at mga dasal na walang tinig. Si Sinag, na kanina lang ay pagod na pagod, ngayon ay puno ng enerhiya at determinasyon. Hindi niya hahayaang may mamatay ngayong gabi. Hindi sa kanyang pangangalada. Matapos ang ilang oras na tila walang katapusan, nagsimulang maging stable ang kalagayan ng ina at ng sanggol. Nailipat si Liwayway sa isang pribadong silid. Si Sinag ay nanatili sa kanyang tabi, pinabantayan ng kanyang paggising. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang tanong, sino ang may gawa nito? Anong uri ng halimaw ang kayang gawin ito sa isang buntis? Dahang iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame, ang amoy ng ospital, at pagkatapos, naalala niya ang lahat. Ang sigaw, ang ulan, ang sakit. Sa isang iglap, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay agad na napahawak sa kanyang tiyan. Ang anak ko. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay paos at nanginginig. Lumapit si Sinag at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Kalma lang po, maam. Ligtas na kayo. Ngunit hindi siya narinig ni Liwayway. Ang kanyang paghinga ay dumibilis. Nasaan ang anak ko? Pakiusap, sabihin niyo sa akin. Tumingin si Sinag sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng katiyakan. Nandito pa siya, sabi niya, at dahang inilagay ang kamay ni Liwayway sa ibabaw ng kumot sa kanyang sinapupunan. Malakas ang tibok ng puso niya. Pareho kayong malakas. Pareho kayong ligtas. Nang marinig iyon, tila isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Liwayway. Ang mga luhang kanina, ipuno ng takot, ay naging mga luha ng pasasalama. Umagulgol siya ng tahimik, isang tunog na pinaghalong sakit at ginhawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Salamat. Salamat. Paulit-ulit niyang sinabi. Ngumiti si Sinag. Magpahinga na po kayo. Walang sino mang makakapanakit sa inyo dito. Iniwan niya si Liwayway para magpahinga. Ngunit habang papalabas siya ng silid, isang malakas na katok sa pinto ang pumigil sa kanya. Pinuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang matikas na lalaki na nakasuot ng mamahaling na suit. May dala itong isang malaking bukwet ng mga puting rosas. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may kung anong kislap sa kanyang mga mata na nagbigay ng kaba kay Sinag.
Ngumiti ang lalaki sa nurse na nasa tabi niya. Magandang gabi. Nandito ako para dalawin ang pinakamamahal kong asawa, si Emilio Valderrama. Tinitigan ni Diwa Sandoval ang sarili sa salamin ng banyo ng ospital. Ang mukha na tumingin pabalik ay pagod at puno ng tensyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa loob ng 5 taon, nagtiis siya, nagpanggap, naghintay. Ngayong gabi, nagsimula na ang kanyang paghihiganti. Maingat niyang inayos ang suot na nurse uniform na hiniram niya sa isang kaibigan. Ito ang tanging paraan para makapasok siya sa ospital nang hindi napapansin. Sa kanyang bulsa, ang bigat ng cellphone ay tila bigat ng isang sandata. Naglakad siya sa mga pasilyo na puno ng amoy ng gamot at antiseptiko. Ang bawat hakbang ay kalkulado. Ang bawat paglingon ay may kasamang pag-iingat. Alam niyang umalis na si Emilio matapos gumawa ng eksena, nagpanggap na isang mapagmahal na asawa sa harap ng mga staff ng ospital. Nayon na ang kanyang pagkakataon. Nang makarating sa tapat ng silid ni Liwayway, huminga siya ng malalim bago dahang pinihit ang siradura. Naabutan niya si Liwayway na nakatingin sa kawalan. Ang mga mata ay bakante, ngunit ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Nang makita siya nito, isang munting gulat ang gumuhit sa mukha nito. Diwa, anong ginagawa mo dito? Mahinang tanong ni Liwayway. Isinara ni Diwa ang pinto at nilapitan ng kama. Ma, Liwayway, kailangan niyo po itong makita. Walang paligoy, ligoy. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Sa una, pagkalito ang makikita sa mukha ni Liwayway habang pinapanood ang nanginginig na kuha ng tarangkahan ng kanilang mansyon sa gitna ng ulan. Ngunit nang lumabas sa video ang kanyang sariling imahe, basa, umiiyak, kinakalagad ng sarili niyang asawa. Ang pagkalito ay napalitan ng matinding gulat. Pinanood niya ang bawat segundo, ang pagtali sa kanya, ang iwan sa kanya sa gitna ng unos. Ang bawat sigaw niya ng pagmamakaawa na kinain ng hangin ay malinaw na naririnig sa recording. Ang walang awang mukha ni Emilio nang talikuran siya nito ay tila isang imahe mula sa isang masamang panaginip. Nang matapos ang video, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor. Pinunasan ni Liwayway ang isang lumang hindi niya namalayang pumatak. Ngunit hindi ito luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng namumuong galit. Ang makita, ang sariling pagdurusa mula sa pananaw ng iba ay isang sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang pagkakatulog. Bakit? Iyon lamang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bagsik. Bakit mo ito ginawa, Diwa? Tumingin si Diwa sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang baray sa likod ng simpleng uniforme ng isang kasambahay, isang apoy na matagal nang nag-aalab. Dahil hindi ito ang unang beses na may sinirang buhay ang mga Valderrama. Sagot ni Diwa, ang bawat salita ay may biga. Ang apelyido ko po, Ma, ay Sandoval. Baka hindi niyo naaalala, pero ang pamilya ko ang dating kasosyo sa negosyo ng ama ni Sir Emilio. Napakunot ang noo ni Liwayway. Pilit inaalala ang mga kwento mula sa nakaraan. Kami po ang trinaydor nila. Pagpapatuloy ni Diwa, ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. Kinuha nila ang lahat sa amin, ang negosyo, ang bahay,
ang dignidad. Dahil sa kanila, namatay sa sama ng loob ang tatay ko. Dahil sa kanila, kinailangan kong tumigil sa pag-aaral para magtrabaho. Napatakit ng bibig si Liwayway. Ang babaeng naglilingkod sa kanya. Ang babaeng laging nakayuko at tahimik ay may dalang isang napakabigat na krus. Pumasok ako sa mansyon hindi para maging katulong. Amin ni Diwa, ang kanyang mga kamao ay nakakulong. Pumasok ako para makalapit sa kalaban. 5 taon, Ma'am Liwayway. 5 taon akong nagtiis, bingihan, bulagan habang iipon ng kahit anong pwedeng maging panlaban sa kanila. Ang video na ito ang pinakahihintay ko. Nagkatinginan sila, hindi na bilang amo at utusan, kundi bilang 2 babaeng sinaktan at nyurakan ng iisang pamilya. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman ni Liwayway ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Ang babaeng dating sunuran at puno ng ibig sa kanyang asawa ay unting namamatay. At sa kanyang lugar, isang bagong Liwayway ang isinisilang, isang Liwayway na handang lumaban. Tulungan mo ako, Diwa, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na desisyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Isang ngiti ng tagumpay. Tumukod siya muli sa kanyang bulsa at naglabas ng isang maliit na bagay. Isang OSI flash drive. Inabot niya ito kay Liwayway. Hindi lang ito ang video. Ma'am, sabi ni Diwa sa isang seryosong tono. Ito ang lahat ng nakolekta ko sa loob ng 5 taon. Mga kopya ng mga dokumento, mga recording ng mga usapan. Hindi ko alam kung ano ang mga ito, pero pakiramdam ko, mas mapanganib pa ito kaysa sa video na napanood nyo. Hawak ni Liwayway ang maliit na Ang malamig na plastik ay tila isang susi sa kalayaan o isang susi sa mas malaking panganib. Dito na ang simula. Wala nang atrasan. Ang hangin sa loob ng conference room ng Balderrama Corporation ay malamig at artificial. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, kalmadong nakaupo si Emilio Balderrama, tila isang hari sa kanyang trono. Sa paligid niya ay ang kanyang mga abogadong may matatalim na tingin at isang expert na may peking ngiti. Simple lang ang naratibo, sabi ni Leo, ang praman, habang inaayos ang kanyang salamin. Si Mrs. Balderrama, dahil sa kanyang maselang pagbubuntis, ay nakaranas ng matinding postpartum, depresyon at paranoia. Sa isang episode, sinaktan niya ang kanyang sarili at tumakbo palabas sa gitna ng ulan. Ang ginawa ni Mr. Balderrama ay isang desperadong pagtatangkan at pigilan siyang makalayo at masaktan pa ang sarili. Tumango ang isa sa mga abogado. Malinis. Walang makakapagpatunay ng iba. Salita niya laban sa salita ng isang bilyonaryo. Ngumisi si Emilio. At, para mas maging paniwala, dagdag niya, kailangan natin ng isang eksperto. Ibinigay niya ang isang folder sa kanyang abogado. Si Dr. Alcaraz, isang kilalang psychologist. Payag na siya. Siya na ang bahalang magpaliwanag sa media tungkol sa kalagayan ng aking asawa. Paano kung magsalita si Liwayway? Tanong ng pinakabatang abogado sa grupo. Tumingin si Emilio sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik. Sino ang paniniwala ng publiko? Isang babaeng biglang nagwala o isang mapagmahal na asawang aalala lamang para sa kaligtasan niya at ng kanilang anak.
Isang malamig na katahimikan ang sumunod. Sa mundong ginagalawan ni Emilio Valderrama, ang katotohanan ay hindi kung ano ang nangyari. Ito ay kung ano ang kaya niyang bayahan. Sa newsroom ng Diaryong Ang Badila, ang ingay ng mga keyboard at uumpok ang mga reporter ay karaniwang musika sa pandinig ni Elias Vargas. Ngunit ngayon, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa telebisyon na nakasabit sa pader. At ayon, kay Dr. Manuel Alcaraz, isang respetadong psychologist, ang kaso ni Mrs. Liwayway Valderrama ay isang malinaw na halimbawa ng matinding perinatal anxiety na may kasamang paranoid delusions, sabi ng Neil Sanchor. Lumabas sa screen ng isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng barong at may seryosong mukha. Ang mga pasyenteng may ganitong kondisyon ay maaaring maging mapanganib sa kanilang sarili, paliwanag ni Dr. Alcaraz. Maaari silang gumawa ng mga bagay na hindi nila namamalayan, tulad ng pananakit sa sarili. Ang ginawa ni Mr. Valderrama, bagamat tila extreme, ay maaaring isang act of desperation upang iligtas ang kanyang asawa. Pinatay ni Elias ang telebisyon gamit ang remote. Sumandal siya sa kanyang upuan at humigop ng malamig ng kape. Press release, sabi niya sa kanyang isipan. Hindi balita. Si Elias Vargas ay hindi isang ordinaryong mamamahayag. Sa loob ng 20 taon, siya ang naging tinik sa lalamunan ng mga makapangyarihang tiwali. Ang kanyang ilong ay sanay na sa amoy ng kasinungalingan at sa kasong ito, ang baho ay umaalingasaw. Tumayo siya at lumapit sa kanyang corkboard. Puno ito ng mga clippings ng balita, mga litrato, at mga pulang sinulid na uugnay sa mga ito. Sa gitna ng lahat, naroon ang nakangiting mukha ni Emilio Valderrama, ang pilantropo, ang henyo sa negosyo, ang perpektong family man. Matagal nang may duda si Elias kay Emilio. Lahat ay masyadong perpekto, masyadong makinis. At ngayon, ito, isang asawang bigla na lang nabaliw. Hindi ito, tugma. Kinuha niya ang isang bagong artiko tungkol sa insidente at dinikit ito sa board. May mali. May isang pirasong hindi umaayon sa puzzle. Ang mga taong may kapangyarihan ay hindi nagiging desperado. Sila ay nagiging malupit. At alam na alam, iyon ni Elias. Kinamumuhian niya ang mga bully, lalo na ang mga nagtatago sa likod ng kanilang pera at impluensya para durugin ang mga mahihina. Pumalik siya sa kanyang mesa, desidido. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pubuklatin niya ang bawat bato. Titingnan ang bawat anino. Sisimulan niya sa ospital, sa mga taong nakakita mismo kay Liwayway. Pinuksan niya ang kanyang computer para simulan ang kanyang research. Ngunit bago pa man siya tapi, isang tunog ng notification ang umagaw sa kanyang pansin. Isang bagong email mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject, ang katotohanan, tungkol kay Liwayway Valderrama. Napakunot ang noo ni Elias. Dahan niyang iginalaw ang cursor at binuksan ng mensahe. Ang laman nito ay isang maikling pangungusap. Walang pagbati, walang pangalan. Kung gusto mong malaman ang totoo, makipagkita ka sa akin. Kasunod nito ay isang address at isang oras, isang nakatagong coffee shop sa kabilang parte ng lungsod, mamayang gabi. Tinitigan ni Elias ang screen. Maaaring isang patibong. O maaaring ito na ang simulan ng pinakamalaking istorya ng kanyang karera. Isang ngisi ang unting sumilay sa kanyang mga labi. Patibong man o hindi, isa lang ang sigurado.
pupunta siya. Ang amoy ng bagong giniling na kape ay dapat sana inakakakalma. Ngunit para kay Liwayway, ito'y tila pambabigat lamang sa kanyang dibdib na puno ng kaba. Nakaupo siya sa pinakasulok na bahagi ng Kalinaw Cafe, isang maliit na lugar na pinili ni Dr. Sinag David dahil sa pagiging pribado nito. Ang doktor mismo ang nagpuslit sa kanya palabas ang ospital. Sinigurong walang makakakilala sa kanya susuot na malaking hoodie at salamin. Sa tapat niya, nakaupo si Diwa. Ang kanyang mukha ay seryoso at alerto. Tila isang sundalong nagbabantay. Ilang minuto pa, isang lalaking may makapal na salamin at gusot na polo ang pumasok sa kaki. Inilibot nito ang tingin sa paligid bago dahang lumapit sa kanilang mesa. Si Elias Torgas. Mas matanda siya ng kaunti sa personal kaysa sa mga litrato. Please, Balderrama. Tanong ni Elias. Ang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan ni Liwayway. Tumango lang si Liwayway. Ipinakilala ni Dr. Sinag ang kanyang sarili na nakatayo malapit sa kanila, nagbabantay. Umupo si Elias, inilapag ang kanyang leather satchel sa tabi. Tinitigan niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga, kundi mapanuri. Salamat sa pagtitiwala, pero kailangan kong marinig mismo mula sa inyo. Ano ang totoong nangyari? Uminga ng malalim si Liwayway. Sa una, nanginginig ang kanyang boses habang sinisimulan niyang ikwento ang gabi ng bagyo. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ang takot sa kanyang boses ay napapalitan ng galit. Ang galit ay nagiging determinasyon. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga paratang, ang pananakit, ang pagkakagapos. Si Elias ay tahimik na nakikinig, hindi kumukura. Ang kanyang mga daliri ay marahang nagtetipa sa ibabaw ng mesa. Tila inaalala ang bawat salita. Nang matapos si Liwayway, isang mabigat na katahimikan ang namayay. May pruweba ba tayo? Tanong ni Elias, direkta at walang paligoy-ligoy. Ito na ang hudyat ni Diwa. Walang imik. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Ipinatong ito sa mesa at pinindot ang play. Ang reaksyon ni Elias ay agara. Ang kanyang mukha na kanina ay kalmado at propesyonal ay unting nagbago. Ang pagiging mausisa ay naging paglit. Ang pagkabigla ay naging hindi maitagong galit. Ang pagtitipan ng kanyang mga daliri ay huminto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na ngayon sa ilalim ng mesa. Isang mamamahayag na sanay sa karahasan at krimen. Ngunit ang panonood sa isang buntis na ginagapos at iniiwan sa gitna ng unos ay ibang klase ng kasamaan. Nang matapos ang video, napasandal si Elias sa kanyang upuan, tila nawala ng hininga. Hayot, bulong niya sa sarili, puno ng pagkasuklam. Tumingin siya kay Liwayway, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno na ng simpatiya at matinding respeto. Ito na ang magpapabagsak sa kanya, sabi ni Elias, ang boses ay may bagong lakas. Mayroon pa, sabi ni Liwayway. Itinulak niya ang osb na bigay ni Diwa papunta sa gitna ng mesa. Hindi namin alam kung ano ang mga yan. Ngunit ayon kay Diwa, 5 taon niya itong initon. Kinuha ni Elias ang osb at isinaksak ito sa kanyang dalang laptop. Sa una, ang mga dokumento ay tila mga ordinaryong financial records lamang, mga resibo, mga bank statement, mga spreadsheet na puno ng numero. Ngunit habang binubuksan ni Elias ang bawat file, ang kanyang mga mata ay nanlalaki.
Teka, ito ay mga pangalan ng mga shell corporations, bulong niya. At ang mga petsang ito, ang mga transaksyon. Tumutugma ito sa mga pinaghihinalaan kong ghost projects ng gobyerno. Mabilis ang pagtipa niya sa keyboard. Nagbukas siya ng isa pang window. Kinukumpara ang mga datos mula sa kanyang sariling mga files. Para siyang isang arkeologong nakahanap ng isang nawawalang syudad. Ang bawat click ay isang bagong pagtuklas. Ito na nga, biglang sabi niya. Ang kanyang boses ay pinaghalong gulat at pananabi. Tumingin siya sa 3 taong nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nagdiliyab. Ang video ang magpapakita sa mundo kung anong kasing halimaw si Emilio Valderrama. Pero ang mga dokumentong ito ang wawasak sa buong imperyo niya. Huminto siya sandali, hinahabol ang kanyang hininga. Ito ay hindi lang tungkol sa pananakit. Ito ay isang malawakang pandaraya, isang napakalaking economic sabotage na nagkakahalaga ng bilyong piso. Isang bagong antas ng panganib ang biglang bumalot sa kanilang munting grupo. Hindi na ito isang simpleng kaso ng domestic abuse. Ito ay isang laban kontra sa isang napakalakas at mapanganib na sindikato. Tinitigan ni Elias ang bawat isa sa kanila, si Liwayway, ang biktima na naging mandirigma, si Diwa, ang anino na may matagal nang itinatagong lihin, at si Dr. Sinag, ang mabuting Samaritano na hindi umuurong sa tama. Isang pambihilang alyansa. Hindi natin basta pwedeng ilabas ang video, sabi ni Elias. Ang kanyang utak ay tumatakbo na sa bilis ng isang tren. Kung gagawin natin yon, gagawin niya ang lahat para pagtakpan ito at balik na rin ang istorya. Kailangan nating gawin ito ng sabay. Isang malaking pagsabog na hindi niya kayang kontrolin. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang boses ay seryoso. Handa ka na ba, pa dito? Dahil sa oras na simulan natin ito, wala nang atrasan. Tumingin si Liwayway sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Tumingin siya kay Diwa at kay Dr. Sinag, ang 2 taong hindi siya iniwan. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mata ni Elias Vargas. Ang kanyang sariling mga mata ay hindi na nanginginig. Simulan na natin. 6:00 ng umaga. Hawak ni Emilio Valderrama ang isang tasa ng mamahaling kape habang nakatingin sa malawak na hardin ng kanyang mansyon. Isang perpektong umaga. Tahimik, payapa. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ilang araw na niyang hindi nakikita si Liwayway. Ayon sa kanyang mga tauhan sa ospital, ito ay stable na at nagpapagalin. Ang kanyang party ay matagumpay na naikalat ang kwento ng kawawang asawang may problema sa pag-iisip. Ang lahat ay naaayon sa plano, ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasa. Ang kanyang personal na cellphone ay tumunog, isang tawag mula sa kanyang Chief Operating Officer. Bago pa man niya ito masagot, tumunog naman ang kanyang telepono sa bahay. Pagkatapos, ang kanyang tablet ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil, puno ng mga email at news alerts. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. May mali. Sinagot niya ang tawag sa cellphone. What is it? Iritabling tanong niya. Emilio, buksan mo ang CE, buksan mo ang internet. Kahit anong channel, ang nanginginig na boses ng kanyang CEO ang sumagot, puno ng pagkasindak.
Mabilis na kinuha ni Emilio ang remote at binuksan ang malaking flat screen series sa kanyang sala. At doon, sa bawat news channel, sa bawat website, sa bawat social media feed, naroon ang kanyang bangungot. Ang video. Ang malinaw, hindi mapagkakailangang video ng pagkalagkad niya kay Liwayway sa gitna ng ulan. Ang bawat sigaw, ang bawat pagmamakaawa, ang brutal na pagtalis sa kanya, sa tarangkahan. Ang lahat ay naroon, ipinapalabas ng paulit-ulit, para makita ng buong mundo. Tasabay ng video ay ang headline mula sa ang bandila. Isinulat ni Elias Vargas, ang halimaw ng Casafarisya, bilyonaryong si Emilio Valderrama. Inilabas ang tunay na kulay. Asawa. Brutal na sinaktan. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa ilalim ng article tungkol sa pananakit, may isa pang mas malaking istorya. Imperyo ng Kasinumalinyan, Valderrama Corp, sangkot sa bilong pisong pandaraya at Coast Projects. Nabitawan ni Emilio ang kanyang tasa ng kape. Ang porselana ay nabasag sa sahig na marmol. Ang itim na likido ay kumalat na tila dugo. Nakatitig lamang siya sa screen. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ito ay hindi lamang isang pag-atake. Ito ay isang coordinated na demolition. Ang kanyang dalawang mundo, ang kanyang personal na buhay, at ang kanyang negosyo ay sabay na ginuguho. Sa isang iglap ang kanyang perpektong umaga ay naging isang nagnyangalit na impyerno. Sa loob ng Valderrama Corp headquarters, ang gulat ay napalitan ng kaguluhan. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pag-ring. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang stock market ticker sa lobby ay nagpapakita ng isang malagi na tanawin. Ang stock symbol ng kanilang kumpanya ay bumabalsak na tila isang bato na inihulog mula sa langit. Tumayo si Emilio. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng matinding galit. Kinuha niya ang isang babasaging palamuti at ibinato ito sa pader. Elias Vargas, isinigaw niya ang pangalan, tila isang sumpa. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ang numero ng mamamahayag. Adag itong sinagot. Vargas speaking. Kalnado. Walang makas ng takot. Papatayin kita. Vargas, naririnig mo ba ako? Ako mismo ang papatay sa iyo. Sigaw ni Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sa kabilang linya, isang mahinang tawa ang narinig ni Emilio. Hindi mo kayang patayin ang katotohanan, Sir Valderrama. Matagal mo nang sinubukan. At pagkatapos, ibinaba nito ang tawag. Mas lalong nag-init ang ulo ni Emilio. Tinawagan niya ang kanyang hepe ng seguridad. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Elias Vargas, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kahinaan. At hanapin niyo ang babaeng iyon. Hanapin niyo si Diwa Sandoval. Ngayon na. Sa labas ng kanyang mansyon, nagsisimula ng magtipon ng mga sasakyan ng media. Sa labas ng kanyang opisina, ang mga dating kasosyo at miyembro ng board ay sunod na tumatawag. Humihini ng paliwanag. Sa isang iglap, ang makapangyarihang si Emilio Valderrama, ang lalaking kayang bilihin, ang lahat ay napalibutan, isang bilanggo sa sarili niyang imperyo na unti-unting gumuho. Sa isang ligtas na lugar sa kabilang panig ng lungsod, pinapanood ni Liwayway, Diwa, at Sinad ang lahat sa isang laptop. Nakahawak si Liwayway sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong takot at tagumpay. Ito na ang simula ng pagyanig, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang.
Biglang tumunog ang telepono ng kanilang abogado. Matapos ang ilang sandaling pakikinig, ibinaba nito ang tawag at humarap kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay seryoso. May problema tayo. File ng motion ang mga abogado ni Emilio. Isang temporary restraining order para ipatanggal ang radio sa internet base sa invasion of privacy. At mas malala pa, dagdag niya. Tumingin ito kay Diwa. May tumawag mula sa probinsya. Isang tao ang naghahanap sa pamilya mo. Ang tagumpay ay isang matamis na kalak, ngunit ang pait nito ay mas mabilis kumalat kaysa sa inaasahan. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang maramdaman ni Liwayway ang unang bugso ng pag-asa, ngunit ngayon, ang pag-asang iyon ay unting dinudurog sa kanyang harapan. Anong ibig mong sabihin? Anong ni Liwayway sa kanilang abogado, si Attorney Romero? Ang kanyang boses ay mahina, tila takot sa isasagot nito. Kumamit sila ng pera at impluwensya, Mrs. Valderrama. Paliwanag ng abogado. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakuha nila ang simatya ng isang hukom. Ang temporary restraining order, OTRO, ay nangangahulugang kailangan nating tanggalin ang video sa lahat ng platform habang dinidinig ang kaso. Sasabihin nilang ito ay stolen property at invasion of privacy. Isang legal na paraan para busalan tayo. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang video, ang kanilang pinakamalakas na sandata, ang katotohanang ipinaglaban nilang ipakita sa lahat. Ngayon ay pilit na itinatago sa likod ng mga legal na teknikalidad. Tumingin siya kay Elias na napapailing na lamang. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya sa bulok na sistema. Ngunit ang legal na dagok ay simula pa lamang pala ng kanilang bangungot. Biglang tumunog ang cellphone ni Diwa, isang hindi rehistradong numero. Aalangan man, sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Hello. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Diwa Sandoval. Sino to? Nanginginig na tanong ni Diwa. Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng boses. Pero may kasama ako ditong gustong kumausap sa'yo. May narinig silang kaluskos at pagkatapos, isang pamilyar na boses ng isang teenager ang narinig nila puno ng tako. Ate Diwa, tulong, nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Tunso? Junior? Anong ginagawa niyo diyan? Nasaan ka? Biglang switch ang tawag sa video call. Pumumad sa kanila ang umiiyak na mukha ng kapatid ni Diwa. Sa likod nito, may dalawang malalaking lalaking nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay hindi makita sa dilim. Ang isa sa kanila ay may hawak na patalim na nakatutok malapit sa liid ng bata. Ate, natatakot po ako, sabi ni Junior. Ang mga luha ay malayang dumadali sa kanyang mga pisngi. Huwag ninyong sasakta ng kapatid ko. Pakiusap. Halos hysterical na sigaw ni Diwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Muling nagsalita ang magaspang na boses. Simple lang ang usapan, Diwa. Alam naming ikaw ang kumuha ng video. Itigil nyo na ang kahibangan na ito. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo. Sabihin mong kasinungalingan lang ang lahat. Kapag hindi, baka madisgrasya itong kapatid mo sa probinsya. Maliwanag. Pagkatapos noon, biglang pinatay ang tawag. Nabitawan ni Diwa ang kanyang cellphone. Napaluhod siya sa sahig. Humahagulgo ng malakas.
Ang babaeng kanina lang ay matapang at puno ng determinasyon ay ngayon, tila isang basag na salamin. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Paulit. Ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang pag-iyak. Idinamay ko pa ang pamilya ko. Patawarin niyo ako. Maangliwayway, pero hindi ko na po kaya. Hindi ko kayang isakripisyo ang kapatid ko. Tumingin siya kay Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Kailangan ko na pong tumigil. Patawag po. Bawat salita ni Diwa ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Liwayway. Nawala na ang video. Ngayon, nawawala pa ang kanyang pinakamatibay na kakampi. Ang lahat ay nawala. Napaupo si Liwayway sa isang silya. Ang kanyang lakas ay tuluyan nang naubos. Tumingin siya sa bintana, sa kulay, abong kalangitan. Naramdaman niyang bumalik siya sa simula. Muli, siya ay walang laban, isang maliit na tao na sinubukang kalabanin ng isang higante. At ngayon, dinudurog siya nito. Ang ginawa niya ay isang pagkakamali. Hinila niya ang mabubuting tao tulad ni Diwa, ni Dr. Sinag, at ni Elias sa isang laban na hindi nila kayang ipanalo. Inilagay niya sa panganib ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay mabigat, puno ng kabiguan, puno ng kawalan ng pag-asa. Tila ito na ang dulo. Ang halimaw ay muling nagtagumpay. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang mahinang katok sa pinto ang kanilang narinig. Pumasok si Dr. Sinag David. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang mga mata. Nakita niya ang eksena, si Diwa na umiiyak sa sahig, si Liwayway na tulala at talunan. Tumapit siya kay Liwayway. "Huwag kang susuko," mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi pa tapos ang laban. Tumingin si Liwayway sa kanya, ang kanyang mga mata ay wala ng kislap. Paano? Paano tayo lalaban? Nasa kanya ang lahat, ang pera, ang kapangyarihan, ang batas. Lahat ay nawala na sa atin. Hindi sumagot si Sinag. Sa halip, inilapag niya ang isang makapal na folder sa lamesang nasa harapan ni Liwayway. Hindi pa lahat, sabi niya. Hindi ko pa naipapakita sa iyo ito. Pinuksan niya ang folder. Ang laman nito ay mga papeles, mga resulta ng laboratorio at mga litrato. Ito, sabi ni Dr. Sinag, habang isang inilalabas ang mga pahina. Ito ang mga medical records mo sa nakalipas na 2 taon. Nakatitig si Liwayway sa mga dokumentong nakalatag sa mesa, ngunit ang kanyang isip ay blanko. Mga medical records. Paano makakatulong ang mga ito? Paano lalabanan ng mga papel ang mga armadong tauhan ni Emilio na nagbabanta sa buhay ng kapatid ni Diwa? Hindi ko maintindihan, Doc, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay pagod at walang pag-asa. Hinawakan ni Dr. Sinag David ang isang report at itinuro ito sa kanya. This is Valderrama. Liwayway, matagal na kitang pasyente bago pa man ang gabing iyon. Hindi mo na siguro natatandaan, pero ako ang doktor na laging tinatawagan ni Emilio sa tuwing may aksidente ka sa mansyon. Biglang, nagbalik sa alaala ni Liwayway ang mga nakaraang pangyayari. Ang pagkakahulog niya umano sa hagdanan, ang braso niyang nabalian, matapos madulas sa banyo, ang mga pasa na laging sinasabi ni Emilio na dulot ng kanyang pagiging clumsy. Sa bawat pagkakataon, isang kalmado at propesyonal na doktor
ang dumarating para gamutin siya, si Dr. Sinag Davy. Sa bawat pagbisita ko, pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay seryoso. Mayroon na akong nakikitang hindi tama. Mga pasa na hindi tuma sa kwento. Mga sugat na tila sinadya. Pero sa tuwing magtatanong ako, laning si Emilio ang sumasagot. Laging may handa siyang paliwanag. At ikaw ay laging tahimik. Kinuha niya ang isa pang dokumento, isang X-ray result. Ito ang bali sa iyong braso, sabi niya. Nadulas ka. Pero ang klas ng bali na ito ay tinatawag na defensive fracture, isang pinsala na natatamo kapag sinubukan mong haranin ng isang malakas na hampas. Inilatag pa niya ang mga litrato, mga close-up shot ng mga pasa sa iba't ibang yugto ng paghilom. Tingnan mo ang mga kulay. Berde, dilaw, lila. Ibig sabihin, hindi ito nangyari ng sabay. Ito ay isang pattern, isang paulit na pananakit. Sa legal terms, liwayway, ito ay battered wife syndrome. Bawat salita ni Sinag ay tila isang malinaw na sangpal sa mukha ni Liwayway. Ang mga kasinungalingan na pilit niyang pinaniwalaan sa loob ng maraming taon ay ngayon nakalantad sa ilalim ng malamig na liwanag ng agham. Itinala ko ang lahat, sabi ni Sinag. Bawat sugat, bawat hinala, bawat paliwanag ni Emilio na hindi ka paniwala. Akala ko, ginagawa ko lang ito para sa akin, sariling recourse. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang mga ito, kapag pinagsama ay hindi na lamang mga medical records. Ito ay isang diary ng iyong pagdurusa. Isang ebidensya na hindi kayang pabulaanan ng sinumang hukom. Isang bagong kislap ang nagsimulang mabuo sa mga mata ni Liwayway. Ito ay hindi tulad ng video na maaaring pagtalunan. Ito ay malamig, matigas, at siyentipikong katotohanan. Samantala, sa isang madilim na parking lot sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Elias Vargas sa loob ng kanyang kotse. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ilang minuto pa, isang lalaking payat at nakasumbero ang mabilis na pumasok sa passenger seat. Salamat sa pagdating, sabi ng lalaki, ang boses ay nanginginig. Siya si Albert, isang junior accountant sa Valderrama Corp. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni Elias. Delikado ito. Bakit mo ginagawa? Huminga ng malalim si Albert. Mayroon din akong asawa at anak na babae, Mr. Vargas. Nang makita ko ang video, nang marinig ko ang mga kasinungalingan ni Sir Emilio, hindi na ako makatulog. Ang pera ay hindi kayang bilhin ng konsensya. Inabot niya ang isang sobre kay Elias. Hindi ko kayang ilabas ang lahat. Mahuhuli nila ako. Pero ito ang orihinal na kopya, ang mga bank transfer, papunta sa mga ghost projects. Ito ang direktang koneksyon ng pera ng kumpanya sa pangalan mismo ni Emilio Valderrama. Walang sino man sa Valderrama Court ang nakakaalam na may kopya ako nito. Ito ang smoking gun, ang nawawalang piraso na magpapatunay sa lahat ng aligasyon ni Elias. Salamat, sinserong sabi ni Elias. Hindi mo pagsisisihan ito. Mabilis na bumaba si Albert at naglaho. Sa dilim, isang ordinaryong taong nagpasya na gawin ng tama. Pumalik si Elias sa Sari House. Dala ang bagong ebidensya. Inilatag niya ang lahat sa mesa. Lumapit si Liwayway kay Diwa na nakaupo pa rin sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod.
Diwa, mahinang sabi ni Liwayway. Lumungod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Tumingala si Diwa. Ang kanyang mga mata ay mugto pa rin. Natatakot ako, Diwa. Natatakot ako para sa anak ko, katulad ng pagkatakot mo para sa kapatid mo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Pero natutunan ko ngayong gabi na hindi natin mapoprotektahan ang mga mahal natin sa buhay sa pamamagitan ng pagsuko. Ang tanging paraan para maging tunay silang ligtas ay kung sisiguraduhin nating wala ng kapangyarihan si Emilio para manakit ng kahit sino. Hinawakan niya ang kamay ni Diwa. Ang ginagawa niya sa kapatid mo, iyan ang patunay na natatalo na natin siya. Gumagamit na siya ng maruming paraan dahil nauubusan na siya ng malinis na alas. Huwag nating ibigay sa kanya ang gusto niya. Lumaban tayo. Tinitigan ni Diwa si Liwayway. Ang babaeng dati niyang kilala bilang isang mahinang porselana ay ngayon isang bakal na hindi kayang baliin. Ang tapang ni Liwayway ay nakakahawa. Dahan, tumango si Diwa. Ang mga luha sa kanyang mata ay napalitan ng bagong determinasyon. Tumayo silang dalawa at humarap sa kanilang mga kakampi. Ano ang plano? Tanong ni Liwayway kay Elias at Attorney Romero. Ngumiti si Attorney Romero, isang ngiting matagal na nilang hindi nakikita. Ngayon, mayroon na tayong hindi lamang isang kaso ng domestic abuse. Mayroon tayong medical evidence ng paulit-ulit na pananakit. At mayroon tayong financial trail ng isang napakalaking krimen. Tumingin siya sa kanilang lahat. Hindi na tayo ang nagtatago. Sila na ang dapat matakot. Handa na tayo pa sa korte. Ang silid ng hukuman ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat tingin ay may kahulugan. Sa isang panig, nakaupo si Emilio Valderrama na pinaliligiran ng kanyang pangkat ng mamamahaling abogado. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang postura ay kumpiyansa, ngunit ang marahang pagtapik ng kanyang daliri sa mesa ay nagpapakita ng kanyang pilit na itinatagong kaba. Sa kabilang panig, naroon si Liwayway. Sa kanyang likuran ay sina Diwa at Dr. Sinag. Ang kanilang presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang sinapupunan, isang paalala sa dahilan kung bakit siya lumalaban. Ang unang bahagi ng paglilitis ay isang digmaan ng mga salita. Ang mga abogado ni Emilio ay magagaling. Pilit nilang ipininta si Liwayway bilang isang babaeng hindi matatag ang pag-iisip. Inamit nila ang kanyang pag-alis sa mansyon bilang ebidensya ng kanyang pagiging irresponsable. Isang mapagmahal na asawa lamang si Valderrama na nag-aalala para sa kanyang may bahay, sabi ng pangunahing abogado ni Emilio. Ngunit nang ang pampunan ni Liwayway ang bumanat, ang pundasyon ng mga kasinungalingan ni Emilio ay unting gumuho. Unang tumestigo si Dr. Sinag David. Sa isang kalmado at profesional na paraan, ipinariwanag niya ang bawat detalye ng medical records ni Liwayway. Ang bawat pasa, bawat bali, bawat sugat. Ipinakita niya sa buong korte ang pattern ng pang-aabuso. Sinubukan siyang guluhin ng mga abogado ni Emilio, ngunit ang kanyang testimonya ay nakabatay sa siyensya at katotohanan. Ang mga pinsalang ito, Your Honor, ay hindi gawa ng isang taong clumsy. Ito ay mga palatandaan ng paulit-ulit na karahasan pagtatapos ni Dr. Sinag. Sumunod na iprinesenta ni Attorney Romero ang testimonya ng accountant na si Albert
sa pamamagitan ng isang affidavit para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga dokumento ng pandaraya sa pananalapi ay ipinakita sa korte. Isang ipinakita ang mga bank transfer, ang mga peking pangalan ng kumpanya, ang koneksyon sa mga ghost projects. Dito nagsimulang mawala ang kumpiyansa sa mukha ni Emilio. Ang pagtapik ng kanyang daliri ay naging mas mabilis. Ang mga paalis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating ng si Liwayway na mismo ang tumayo sa witness stand. Sa una, sinubukan siyang siraan ng abogado ni Emilio. Pililils, Valderrama, hindi ba totoo na mayroon kang history ng emotional instability? Tumingin si Liwayway ng diretso sa abogado. Kung ang pagiging emotionally unstable ay ang pag-iyak tuwing sinasaktan ka ng iyong asawa, ang pagkatakot para sa buhay ng iyong anak, at ang pagnanais na makatakas mula sa isang gintuang hawla, kung gayon. O ako ay emotionally unstable. Isang mahinang bulungan ang maririnig sa loob ng korte. Nang si Attorney Romero na ang nagtanong, binigyan niya si Liwayway ng isang pagkakataon. Liwayway, sabihin mo sa korte ano ang nararamdaman mo ngayon. Huminga ng malalim si Liwayway. Hindi niya tiningnan ng abogado. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga miyembro ng hurado. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Emilio. Sa loob ng maraming taon, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Puno ng takot ang bawat araw ko. Takot sa mga salita. Takot sa mga kamay na dapat sana'y nag-aalaga sa akin. Pinaniwala niya ako na ako ay mahina, na ako ay walang kwenta, na walang sino man ang maniniwala sa akin. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo, ngunit hindi niya ito pinunasan. Pinaniwala niya ako na ang lahat ng pananakit ay isang uri ng pagmamahal. Ngunit isang gabi, sa gitna ng malamig na ulan, habang nakagapos at nanginginig sa takot, abang yakap ang aking anak sa aking sinapupunan, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay aapoy. Hindi yon pagmamahal, iyon ay kasamaan. At hindi ako mahina dahil lang isang ina na lumalaban para sa kanyang anak ay ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa korte. Hindi ako tumatayo dito bilang isang biktima na humihingi ng awa. Pagtatapos niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Tumatayo ako dito bilang isang nakaligtas. At hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mga babaeng tahimik na nagdurusa sa likod ng mga nakasarang pinto, natatakot na magsalita. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng lahat ng nasa silid. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hindi na napigilan ni Emilio ang kanyang sarili. Ang kanyang maskara ng pagiging sibilisado ay tuluyan ng gumuho. Tumayo siya ng padabob. Sinungaling, isinigaw niya, itinuturo ang daliri kay Liwayway. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo, wala kang utang na loob. Dapat ay hinayaan na lang kitang mamatay sa ulan na yon. Nagulat ang lahat. Ang kanyang mga abogado ay sinubukang paupuin siya, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, sa harap ng hukom, ng hurado, at ng buong mundo, inamin ni Emilio Valderrama ang kanyang kasalanan. Ipinakita niya sa lahat ang tunay na halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling danit. Isang malakas na palo ng geldal mula sa hukom ang umalingaw-ngaw. Pardon in the court. Ngunit wala
nang makakapigil sa katotohanan. Ang paghuhukom ay nangyari na. Habang dinadala ng mga bantay si Emilio palabas ng courtroom, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at pagbabanta, ngunit wala na itong epekto kay Liwayway. Nang bumalik ang hurado, ang kanilang desisyon ay mabilis at iisa. Habang binabasa ng firma ng salitang guilty, napayakap si Liwayway kay Diwa at kay Dr. Sinag. Ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng tagumpay, ng katarungan, at ng kalayaan. 5 taon nang lumipas. Ang hangin ay sariwa, at ang sikat ng araw ay mainit, isang malaking kaibahan sa malamig na gabi ng bagyo, na halos kumitil sa buhay ni Liwayway. Nakatayo siya ngayon sa isang entablado, hindi bilang isang saksi na nanginginig sa takot, kundi bilang isang tagapagsalita na puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Sa kanyang harapan, daang tao ang nakaupo, ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at inspirasyon. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Hiraya Foundation, isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng karahasan. Ang salitang Hiraya ay isang sinaunang salitang Tagalog. Nagsimula si Liwayway, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw sa buong hardin. Nangangahulugan itong ang bunga ng pag-asa at mga pangarap. Pinili namin ng pangalang ito dahil naniniwala kami na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging mayroong bukang Liwayway. Na ang bawat pangarap na winasak ay maaring itayo muli. Ang mansyon na dating kilala bilang Casa Alaricia, ang simbolo ng kasakiman at kalupitan, ay ngayon na bago na. Ang mga baka na tarangkahan kung saan siya dating itinali ay tinanggal na at pinalitan ng isang bukas na arko na puno ng mga bulaklak. Ang loob ng bahay na dating malamig at walang buhay ay ngayon puno ng mga masasayang kulay, mga libro at mga laruan para sa mga bata. Ito na ngayon ang puso ng Hiraya Foundation. Sa unang hilera ng mga upuan, nakaupo ang mga taong naging sandigan niya. Si Diwa Sandoval, na ngayon ay ang namamahala sa buong operasyon ng foundation. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng galit kundi ng kasiyahan at layunin. Sa tabi niya ay si Dr. Sinag David, na nagsisilbing medical director ng foundation, patuloy na nagbibigay ng lunas at pag-asa. At si Elias Vargas, na ang istorya tungkol sa mga Balderrama ay nagpanalo sa kanya ng pinakamataas na parangal sa pamamahayag, ay naroon di. Ang kanyang panulat ay patuloy na nagsisilbing sandata para sa mga walang boses. Habang nagsasarita si Liwayway, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na batang babae na masayang kumakaway sa kanya mula sa kandungan ni Diwa. Ang batang ito ay may mga matang kumikinang at isang ngiting kayang magpaliwanag ng buong mundo. Si Anihan, ang kanyang anak, ang kanyang lakas. Matapos ang kanyang talumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Tumaba siya ng entablado at niyakap ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang bagong pamilya. Ang galing mo, Lee, sabi ni Elias habang kinakamayan siya. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo, sinserong sagot ni Liwayway. Lumapit sa kanya si Anihan at yumakap sa kanyang mga binti. Mama, you're so beautiful po. Pinuhat siya ni Liwayway at hinalikan sa noo. Ikaw ang maganda, anak. Habang papalubog ang araw, naglakad sina Liwayway at Anihan papunta sa dulo ng hardin. Mula roon, tanaw nila ang buong lungsod. Mama, ano po ang Hiraya? Tanong ng bata. Ngumiti si Liwayway. Itinuro niya ang papalubog na araw na iiwan ng mga kulay
kahel, at rosas sa kalangitan. Nakikita mo ba yan, anak? Sabi niya. Pagkatapos ng mahabang araw, ang araw ay kailangang lumobob. Minsan, madilim, at nakakatakot ang gabi. Pero ang hiraya ay ang pangako na kahit gaano pa kadilin, laging mayroong umagang darating. At ang umaga ay laging mas maganda kaysa sa kahapon. Inakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Sa loob ng bilangguan, si Emilio Valderrama ay binubuno ang kanyang sentensya, isang lalaking kinalimutan na ng panahon. Ngunit si Liwayway ay hindi na nag-iisip tungkol sa paghihiganti. Natagpuan niya ang isang bagay na mas makapangyarihan, ang pagilong. Hindi lang siya nakaligtas, siya ay nabuhay muli. At sa kanyang muling pagkabuhay, bitbit niya ang ilaw ng pag-asa, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga pusong minsan nang binalot ng diin. Ang kanyang hilaya ay natupad na. At dito po, nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na katatagan ay hindi na susukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng puso ni Liwayway. Naway mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.